Team leader, paano nangyaring nawala ang mga files? Paano ang PowerPoint presentation na pinaghirapan natin? Binalingan ni Calista ang team leader na ka-close niya sa trabaho dahil ito ang tanging tumulong sa kanya habang nangangapa pa siya sa trabaho. Naisuklay niya ang daliri sa medyo basa pang buhok habang nakapamewang ang isang kamay. Kung titignan si Calista ng mga taong hindi nakakilala sa kanya, ay iisipin ng mga ito na siya ang boss ng kumpanya dahil sa postura niya, dahil sa matangkad siya, kahit na anong estilo ng damit ay naaayon sa kanya. Hindi lang yon, lumulutang ang ganda niya sa ibang mga empleyado kaya marami ang naiinggit sa kanya, lalo ng pamangkin ng team manager nila na kapareho niyang nasa probationary period. Umiling si Daisy, ang team leader, sa kawalang buhay na napaupo sa upuan nito habang ang kanilang team manager ay patuloy pa rin sa matalas na pagtingin sa kanya. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Kali. Kailangan ng PowerPoint ngayon dahil paparating ng investor na ka-meeting ng boss natin. Anong gagawin ko? Wala akong hawak na backup files dahil lahat nakasave sa computer natin pero lahat nawala. Nanlisik ang mga mata ni Calista dahil sa matamlay na boses at kawalang pag-asa ni Daisy. Kaidaran niya lang ito kaya kahit na nakakataas ang pwesto nito sa kanya, ay may gusto nitong tawagin siya ito sa pangalan nito. Sinubukan mo bang buksan sa computer ng team planning 2? Tanong niya. Hindi niya pinansin ng team manager at mupo sa upuan sa humarap sa computer niya. Pero wala silang ginawa kung hindi titigan yon. Malamyang iling ang isinagot ni Daisy. Ang isa nilang kasamahan sa team planning, one department ang sumagot sa kanya. Wala rin. Talagang ang files lang ng team natin ang pinunterya ng hacker. Napayuko si Calista at tinago ang nakakalokong ngisi. Hacker? Ang isang katulad kong gusto mong pagnakawan? Humanda ka kung sino ka man. Kung hindi ka sana nag-download ng kung ano-anong laro, hindi pinasok ng virus ang computer natin. Tingnan mo kung ano naging resulta ng ginawa mo. Hindi ka pa nakontento. Lumapit pa to sa kanya't malakas sa kinato kamesa niya. Hindi ba sabi ko sa inyo, Uncle? Dahil sa kung ano ng pinag-atupag ng babaeng yan, kaya nasirang computer at nawalang mga files. Kahit na sinong magaling na technician ang tawagin, wala ring nangyari. Dapat yung panagutin ng babaeng yan at paalisin sa trabaho. Sulsul naman ni Mariel, ang pamangkin ng team leader na laging nagpapasipsip sa tiyo nito. Gustong irolyo ni Calista ang mga mata, pero bilang pagrespeto sa nakakataas ay pinigilan niyang sarilit na natili sa pagkakayuko. Ang buong akala tuloy ni Daisy ay umiiyak siya at nasaktan dahil sa sinabi ng team manager, kaya nilapitan siya nito at hinaplos sa likod. Sa susunod na, akmang magsasalita pa ulit ang team manager na biglang may dumagundong sa boses ang pumutol sa iba pa nitong sasabihin. Naghihintay kami sa project na gusto niyong isubmit pero ni isa sa inyo walang nagpakita. At nandito kayo ngayon, nag-uumpukan? Para ano? Makipagchismisan? Ah, Direktor, hindi ho, nagkakamali po kayo. Nagkukumahog na sagot ng team manager sa bagong dating at mabilis tong lumapit upang salubungin to. Samantalang patamad na nagangat ng tingin si Calista upang tignan ng bagong dating. Agad namang tumamang mata nila kasama ng direktora. Nakahalukip-kip ito habang nakasandal sa hamba ng pintuan at walang ibang tinitingnan kung hindi siya. Dahil sa suot nitong puting polo na may mahabang manggas at nakatupi hanggang sa braso ay tila isa itong pader na kulay puti ang pintura. Pero litaw na litaw pa rin ang kagapuhan nito. Yun nga lang wala yung epekto kay Calista. Bahagya niya lang tinaas ang sulok ng bibig sa kainiwas dito ang tingin. Samantalang lalaki umangat naman ang kilay na makitang reaksyon niya. It was her husband, Vinson. Wala siyang idea na ito palang magiging investor ng bagong proyektong ginagawa nila. Bakit ba lagi niya na lang itong nakikita? Sabihin mo sa akin kung anong nangyayari. Huwag mo sayangin ang oras ni Mr. Alcaraz. Dahil sa pagdating na nakakataas, ikagad na nagbigay ng respetong lahat ng empleyado ng Team Planning 1. Kasama na rin si Calista sa sapilitang tumayo. Pero hindi niya akalaing tutulak siya ng team manager sa harap at isinumbong sa kanilang direktor. Siya ang dahilan kaya hindi kami makapag-submit ng PowerPoint dahil napasukan ng virus ang lahat ng computer ng Team 1. Gustong sikuhin ni Calista ang manager pero ayaw niyang gawin yon sa harap ng direktor at baka tuluyan siyang masisante. Dinuro siya ng direktor at takmang pagagalitan nang walang ano-ano nagsalita si Vinson. Forget it. Hindi ko kailangan sayangin ang oras ko dito para lang sa wala. I'm sorry, Director Tan.
I have other matters to attend to. Tumalikod si Vincent at iniwan sila na hindi man lang hinintay na sumagot si Director Tan. Wait a moment, sir. Diniinan niyang huling salita at sinigurong maririnig siya ni Vincent. Kung pwede ho niyong mahintay sandali ang PowerPoint at sigurado akong maibibigay ko ito sa inyo ngayon. Umangat ang isang kilay ni Vincent at hinarap siya. Are you sure about that, Miss Sargente? Biglang natahimik ang paligid. Paano nito nakilala si Calista? Kahit ang kanilang direktor ay naguguluhan at tumingin kay Vincent. Napaismid si Calista. Hindi niya hinayaang makasagot ang sinuman na tumingin ng diretso kay Vincent. Hinahamon mo ba ako? Sa loob-loob niya, Yes sir, the file will be ready before you finish your cup of coffee. Calista sat back in her chair and plugged in the USB port that she got from Caleb. Dahil galing yun kay Rex, ay may naka-install doon ng antivirus software. I'll give you 30 minutes, Miss Sargente. Kung wala pang presentation nyo, you can kiss your job goodbye. Gustuhin man niyang irapan si Vincent, hindi niya magawa dahil sa dami ng taong nakapaligid sa kanila. Nababasa niya sa boses ng lalaki ang panunodyo. 15 minutes. I'll give it to you in 15 minutes. Mabilis na nagtrabaho si Calista at nang mai-open ng antivirus software ay may nakita siyang scribbled words na pilit nag-a-appear sa computer niya. Alam niyang gawa niya ng hacker. Pero dahil may time limit siyang hinahabol, pinangako niya sa sarili na babalikan ang gagong yun. At mabilis nang kinrack ang lahat ng decoding codes para ma-recover ang access nila sa computer. Pabilisan sila ng pagpindot ng hacker pero sino bang makakatalo sa kanya na siyang dating hanap buhay niya. Sinipa niyang hacker na yon pagkatapos i-save ang address nito at hindi nito hinayaan na makapasok ulit sa software nila. Weak, mahinang bulong niya. Wala pang 15 minutos natapos na siya sa ginagawa at akmang tatayo na biglang may pamilyar na amoy na nanoot sa kanyang ilong na sinundan ng mainit na buga dahil may bumubulong sa kanyang tenga. Give me a face, my wife. Kahit mag-asawa lang tayo sa papel, huwag mo namang ipanglandakan na may lalaki ka. Her hands stopped moving and hover over the keyboard when she realized Vincent was behind her. Shit, bakit ba hindi niya namalayan na lumapit na pala ito sa tabi niya? The file is fixed, sir. Maaari na po kayong pumunta sa conference room para sa meeting. Malawak ang ngiting nilingon ni Calista si Vincent. Bahagya niya tinagilid ang mukha upang ilayo sa mukha nitong nakayuko pa rin. Hindi niya ito sinagot tungkol sa sinabi nito bago muling ibinalik ang atensyon sa file na naayos niya. I'll talk to you when we get home. Banta nito na kasamang mahinang tapik sa kanyang balikat. Nang maramdaman ni Calista na umalis nito saka lang siya nakahinga ng maluwag na tila nakawala sa isang masikip na hawla. Hindi niya binigyan ng pansin ng pagbabanta nito. Hindi siya natatakot. Kali, kilala mo si Mr. Alcaraz? Nagtatakang tanong ni Daisy at hinilat upuan sa katabing mesa bago umupo sa tabi niya. Huminto ang kamay ni Calista na nakahawak sa mouse at talanganin ng ngiting nilingon ang team leader. Kilala? Hindi matigas sa tanggi niya. Magaling siyang magtago ng ekspresyon sa ibang tao pero bakit pagdating kay Vincent nahihirapan siya? Nakita kung paano siya makipag-usap sa'yo. Ang buong akala ko magkakilala kayo. Pero naisip ko rin, kilalang tao si Mr. Alcaraz. So, sinasabi mo bang porket kilalang tao siya, wala akong karapatang makilala siya? Natatawang putol niya sa iba pa nitong sasabihin. Nagkatawanan sila. Of course not. Mabuti nga kung magkakilala kayo. Nakita kung paano siya tuminang matiim sa'yo. Mukhang natipuhan ka niya, Kali. Bagay naman kayo kapag nagkataon Calista rolled her eyes and muttered to herself. If I fell in love with someone, it wouldn't be better than scumbag Vincent Alcaraz. Huwag mo na akong isama sa pantasya mo tungkol kay Mr. Alcaraz, Daisy. Hindi ako interesado. Nilingon niya ito pero sa sulok ng kanyang mga mata, nahagip niya na nakatayo pa sa gilid ng pinto si Vincent at nagtama ang kanilang mata. Bigla namang kumabog ang dibdib niya sa hindi malamang dahilan. Shit, narinig ba niyang sinabi ko? Mabilis niyang iniwas ang tingin at kumuha ng hindi pa nagagamit na USB drive. Saka sinaksak yun sa computer at sinave ang PowerPoint na kailangan ni Daisy dahil ang buong akala nila ay nakaalis na si Vincent. Kaya naman malakas ang boses nila habang nag-uusap. Team leader, naghihintay na sa conference room si TM. Nasaan ang ipepresent mo? Biglang tanong ni Mariel na bigla na lang sumulpot. Tumayo si Daisy matapos iabot dito ni Calista ang USB drive at lumabas ng kanilang opisina upang pumunta sa conference room.
Ang kapal naman yata ng mukha mo para pangarapin si Mr. Alcaraz. Tss! Patamad na sumandal sa upuan si Calista. Nang marinig ang nanguuyam na boses ni Mariel, hindi pa pala ito nakakaalis sa tabi niya. Mukhang narinig din ito ang biruan nila ni Daisy. Bakit ka nandito? Nakaangat ang kilay na tanong niya habang ang daliri tinatapik-tapik ang mesa. May hinala siya kung bakit na walang mga files pero kailangan niya na munang siguraduhin na tama yun at baka siya pa ang akusahan. Ang akala ko ba, kabilang ka na doon sa meeting? Humalukikip at nakataas ang kilay na tumingin sa kanya si Mariel. Dahil nakatayo ito at siya ay nakaupo, tila minamata siya nito. That meeting is for the higher-ups. Ano naman ang gagawin ko doon? Tumangutango si Calista sa kamisteryosong ngumiti. Hindi ka kailangan. So, hindi mo pala masasabi niyan kung paano nangyaring nawala ang mga files? At sigurado kang nakita mo kung nag-download ng games sa computer ko? Kinuha niyang USB na ibinigay ni Caleb at sinaksak yun sa computer. Silang dalawa lang ni Maria lang natira sa opisina nila kaya nang hindi ito nakasagot ay tumahimik ang paligid. Nang tiningala niya ito'y nakita niyang namutlang mukha nito. May hina siyang napatawa bago ibinalik ang tingin sa computer. Kung hindi mo kayang panindigan ang ginawa mo, sa susunod wag mo nang gagawin para hindi ka makaramdam ng takot sa bawat segundo dahil guilty ka. Pinaparatangan mo ba ako? Medyo tumaas ang boses na tanong nito. If you had nothing to hide, you wouldn't wear that guilty look on your face. Siguraduhin mong sa susunod na gagawa ka ng kalokohan ay walang makakaalam. Sa tingin mo ba, hindi ko malalaman kung sino nasa likod ng panghahak sa system natin? Wala kang ebidensya para magsalita ng ganyan. At hindi ako guilty, Calista. Huwag kang gumawa ng kwento dahil kahit na anong gawin mo, hindi ikaw ang mananalo. Sa ating dalawa, akong pipiliin ng kumpanya para manatilit maging regular dito. Nanggigigil na siyang sala ni Mariel. Ikaw? Napaismid siya. Dahil sa tiyuhin mo ang team manager? Kung ganun sasabihin ko rin sa'yo, asawa kong isa sa investor ng bagong project na to. Inikot niyang upuan upang magkaharap sila at ngumisi nang makitang hindi makapaniwalang mukha nito. Sino pa bang investor ng bagong project na pinlano nila kung hindi ang lalaking kakaalis lang dito? Si Mr. Vincent Alcaraz? Malakas na humalakhak si Mariel. Ikaw? Asawa ni Mr. Alcaraz? Well, hanggang pangarap ka na lang, probinsyana. Hindi mangyayari yon. That was just telling you scram. Seryosong sabi niya. Nagpapadyak na tinilikuran siya ni Mariel at bumalik sa cubicle nito. Dahil nasa pinakasulok ang cubicle niya ay may harang sa magkabilang gilid at malaya niyang nauusisa ang laman ng USB drive na binigay ni Caleb. Sa loob noon ay malabong video na kuha ng CCTV ng hotel kung saan pinatay ang kanyang ina. Nasa labas nakatutok ang CCTV at nakita niyang kanyang ina na pumasok sa loob ng hotel. Ang kasunod ng video ay ang kuha pa ng nasa reception na ito upang mag-check-in. Pero nakaagaw sa pansin ni Calista ay ang lalaking nakasunod sa kanyang ina. Mula sa pagbaba nito ng taxi hanggang makapasok sa loob ay nakasunod ito sa kanyang ina. Pero hindi ito napansin ng huli. Bahagyang nanginig ang kamay ni Calista na nakahawak siya mouse dahil muli na namang bumalik ang sakit na nararamdaman niya nang unang marinig ang balita tungkol sa pagkawala nito. 5 taon nang nakalipas pero hanggang ngayon hindi pa rin niya matanggap. Ang sumunod na video nakita niya ay ang paglabas ng dugo ang bangkay ng kanyang ina mula sa kwarto na inuukupan nito. Hindi kinaya ni Calista ang panunood at mabilis na in-exit ang video sa kahumugot ng malalim na buntong hininga upang pakalmahin ang sarili saka mabilis na pumikit upang pigilan ang pamamasa ng mata. Pero sa pagpikit ay bigla siyang may naalala. Sandali, pamilyar ang mukha ng lalaking sumusunod kay mama. Mabilis niyang binuksang muli ang video at tinignan ang profile ng lalaki. Doon lang nakasentro ang mata niya. At nang makita yon ay nanlalaki ang mata niya. Bakit tila magkamukha sila ng asawa ko? May nakalimutan ka. Napating si Calista sa kamay na pumigil sa pagsara ng elevator at umangat ang isang kilay na makita kung sino yon, si Mariel. May bit-bit yun na maliit na box at malakas na itinapon sa kanya. Ang basura mo! Mabilis ang naging kilos ni Calista at kaagad na nasalo ang box at nang sinilip niya kung ano ang laman noon ay ang mga naiwan niyang gamit. Oo, naiwan kasi ang file na ibinigay niya kay DC meron pang corrupted at hindi niya na-check kung maayos kahit nasayang ang oras ni Vincent na pumunta sa kumpanya nila na walang nakuhang maayos na presentation.
Madilim ang mukha nito kanina nang lumabas mula sa conference room at kahit siya ay napag-initan din ito. Ang siste, dahil sa pagkakamali niya sinibak siya sa trabaho ng kanilang team leader kaya ngayon ay jobless na siya at kailangan niya maghanap ng ibang trabaho upang abalahin ang sarili. Ayaw niyang araw-araw na manatili sa mansyon ng asawa at makitang kontrabida nitong kapatid at baka sa katagalan hindi siya makatiis at kung ano pang magawa dito. Imbis na sagutin si Mariel, ay inirapan niya ito at pinindot ng close button at muntikan pang matamaan ng ilong nito. At kahit ang ilang hibla ng buhok nito ay naipit sa papasarang pinto ng elevator. Idiot, she muttered. Alam niya si Mariel ang dahilan kung bakit nawalang files na pinaghirapan nilang planuhin at karma lang ang babalik dito. Nang makababa at makalabas ng gusali isang itim na Mercedes-Benz, ang huminto sa tabi niya bago bumaba ang bintana sa passenger seat at isinunga ang mukha ng assistant ni Vinson. Miss Callie, sakay na, sabi ni boss. Dahil sa bitbit na box, hindi na siya nag-atubili na sumakay sa kotse at nakitang asawa na nakaupo sa kabilang gilid. Seryosong-seryoso to habang may binabasa sa tablet na hawak at hindi man lang siya tinapunan ng tingin noong pumasok. Hindi to pinansin ni Calista at kinuha ang cellphone na kanina patunog ng tunog at nakita ang mensahe na ipinadala sa kanya ni Daisy. Napataas ang sulok ng kanyang labi nang makitang nilalaman ng mensahe. Tulad niya ay nasisante na rin si Mariel dahil nalaman ng lahat na itong dahilan ng pagkawala ng mga files. Pero hindi siya alis na hindi naghihiganti kaya kanina binigyan niya ng suggestion ang hacker na turuan ng leksyon si Mariel. The rest was history. Dahil nakasandal siya habang nagte-text, hindi niya napansin na naililis ang kwelyo na suot niyang polo at natanggal ang pangalawang botones kaya lumuwang kanyang cleavage. Maputi si Calista at makinis ang kanyang balat at samahan pa ng kulay putiring damit at talagang kitang-kitang nakaluwa niyang dibdib. Hindi niya napansin na napalingon sa kanya si Vinson at napatutok doon ng atensyon. Ito bang ginagawa mo para kunin ang atensyon ng kalalakihan? Nagulat at nagkasalubong ang kilay na nag-angat ng tingin si Calista. Nang marinig na, biglang nagsalita si Vinson. Nilingon niya ito nang hindi nag-iibang posisyon. Bakit? Ano na namang ginagawa ko sa'yo para sabihan mo ko ng ganyan? Naiinis sa tanong niya. Inoff nito ang tablet na hawak at nilagay sa tabi saka siya pinasaringan. Ano yung suot mo? Napatingin si Calista sa damit na suot at ikinibit ang balikat. I asked someone to buy me pants. At ito, itinaas niyang kanang braso upang ipakita ang suot na polo. Hiniram kong damit mo. Baliwalang sabi niya. Napahilot sa sentidong lalaki at magkasalubong ang kilay na nagtanong. Humingi ka ba ng permiso sa akin para suotin ang damit ko? Napairap si Calista at naiinis pa rin na binalingan nito. Anong gusto mong gawin ko? Lumabas na nakahubad. Naningkit ang mga mata ni Vinson dahil sa sinabi niya. Wala akong pakialam. Ang ayaw ko sa lahat ay pinapakailaman ang gamit ko. Malamig na saad nito. Shit, napamura siya sa isip. Kung ganon, sige maghuhubad ako at ibabalik ko sa'yo tong damit mo. Kalalaki mong tao, ang damot mo. Biglang umisi si Vinson at napahulukip-kip na humarap sa kanya. Go on, let's see if you dare. Marahil ay narinig ng driver at assistant ang bangayan nila, kaya huminto ang kotse at bumaba ang mga to. Saka hinayaan silang dalawa sa loob. Ginantihan ni Calista ang pagkakangisi ni Vinson at binuksan ang dalawang natitirang nakasarang botones, saka mabilis na hinubad ang polo. Tanging bra ang naiwan at lalong lumantad kay Vinson ang makinis niyang balat. Hindi siya magpapatalo sa lalaking ito dahil lang sa gusto nito. Nang makita na lalaki na talagang hinubad niya ang damit sa suot ay biglang nalaki ang naniningkit nitong mata. Pero bago pa siya makahuma ay biglang bumukas ang pinto ng kotse sa tabi ni Calista. Walang ano-ano ay biglang hinilan ni Vinson si Calista at mabilis na pinaupo sa kandungan nito. Saka isinubsob ang mukha sa malapad nitong dibdib. Ang suit jacket na nakalagay sa hita nito ibinalot sa hubad na katawan ni Calista. Mabuti na lang at ang taong nagbukas ng pinto ng kotse hindi kaagad-agad yumuko kaya hindi nito nakita ang mukha ng babaeng nakakandong kay Vinson. Ang naabutan nito ay nakasubsob na babae sa dibdib ng mayamang lalaki. Mr. Alcaraz, pasensya na po, hindi ko alam. Scram! Malamig na sigaw ni Vinson sa lalaki sa kinigpitan ng pagkakayakap kay Calista. Hindi niya alam kung saan kumuha ng lakas ng loob ang lalaking ito na basta-basta na lang buksan ang kotse niya.
Kaagad namang lumapit ang assistant at driver na nasa hindi kalayuan ng makitang komosyon. Sino lalaking yun? Matigas sa tanong ni Vinson. Hindi niya pansin na mahigpit pa rin ang pagkakayakap niya sa asawa at dahil wala itong suot na damit, ramdam niyang malambot nitong dibdib na nakadagan sa kanya at yun ang nagpabalik sa diwa niya. Forget it. Let's get going. Binitawan niya si Calista at pinabalik sa upuan nito sa kaniluwagan ng suot na necktie. Pakiramdam niya ay uminit ang loob ng kotse at pinapawisan siya ng malapot. Wear your clothes. Inihagis niya pabalik sa asawang damit at itinuon ng pansin sa labas ng bintana habang tahimik na kinakalma ang sarili. Thanks. Tahimik na pasasalamat nito. Hindi to nilingon ni Vinson kaya hindi niya alam kung anong reaksyon nito. I'm done. Pagkasabi no ni Calista ay saka umandar ang sasakyan at tahimik silang nagbiyahe patungo sa bahay nila. Sandali, ihinto mong sasakyan. Nakakunot ang noon na nilingon ni Vincent ang babae na walang ano-ano ay bigla itong nagsalita. Nakita niya na nanginginig ang mata nito na tila may nakitang kung ano. What is it? Tanong niya. Imbis na sumagot ay biglang inalis ni Calista ang suot na seatbelt at mabilis na binuksan ang pinto saka lumabas ng sasakyan. Nang huminto yun, siya kapatakbong tinungo ang bus stop kung saan may nakahintong bus. Bago to sumakay ay lumingon pa to saka itinaas ang kamay at binigyan siya ng thumbs down sign. Vincent pressed his lips into a thin line. His expression was grim. Saka napapailing na sumandal sa upuan at ipinagpatuloy ang pagbabasa ng reports sa tablet na tila walang nangyari. Boss, I'll ask someone to bring you another jacket. May meeting kayo mamaya sa Ordic Winery. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Vincent at pilit tinalalang kumpanyang binagit ng assistant. Masyado siyang abala nitong nakarang araw sa mga meeting kaya nakalimutan niya kung sinong tinutukoy ng assistant. Tila nababasa ng assistant ang nasa isip niya kaya muli itong nagsalita. Ordic Winery, owned by Mr. Sedmon. The appointment was set last year at dahil ngayon lang siya nakabalik ng Pilipinas kaya ngayon lang matutuloy ang meeting niyo. Tumango si Vincent. Kung tamang pagkakaalala ko ay nalulugi ng negosyo niya. Bakit tinuloy mo pang meeting sa kanya? Nabalitaan kong binibenta niya ng kumpanya at gusto yung kunin ng The Legends Group. Ang Legends Group ang isa sa kalabang kumpanya ni Vincent. Hindi lang sa negosyo pati na rin sa taong nasa likod nito. Malalim ang pinagmulan noon dahil ang anak na lalaki ng may-ari ng The Legends ay inagaw. Ang nag-iisang babaeng minahal ni Vincent, si Crystal. Hindi niya matanggap ang nangyari kaya't ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit niya pinakasalan si Calista. Samantalang dumiretso si Calista sa bahay nila ng kanyang ama upang kumuha ng gamit. Dahil 3 buwan din siyang mananatili bilang asawa ni Vincent ay kailangan niyang kumuha ng ilang damit. Pagkatapos niya sa kabahayan ng sumalubong sa kanya si Patricia, na makita nitong ayos niya isang nasusukamukhang pinakita nito. Saan ka galing kagabi? Hindi ka umuwi tapos ang bumalik ka, nakasuot ka na ng damit pang lalaki. Marahil narinig na madrasat ng kanyang amang sinabi ni Patricia, ay agad na sumugod sa salas ang dalawa. Umikot ang mata ni Calista at dahil wala siya sa mood na makipag-usap, hindi niya binati ang mga ito. Anak, saan ka galing kagabi? At bakit ka umuwing ganyan ng suot? May pag-aalala sa boses ng kanyang ama. Hinawakan siya nito sa braso upang pigilan siyang makaakit sa hagdan. Hindi pwede to. Kadalaga mong tao kung saan-saan ka nagpupunta. Gusto mo bang sirain ang reputasyon ng pamilyang ito? Segunda naman ng kanyang madrasta. Ma, pa, kaya pala ayaw niya sa mga lalaking inirereto ni mama dahil gusto niya tumikim ng kung sino-sinong lalaki lamang. Hindi ba't napakalandi? Bago matapos ang sinasabi ni Patricia, isang malakas na sampalang pinadapo ni Calista dito. Shut up! Kung may malandi man sa ating dalawa, ikaw yon. Dahil kahit sinong lalaking pinapatulan mo para lang magkaroon ng proyekto. Matalim niya itong tinapunan ng tingin. Calista! Kaagad naman sigaw ng kanyang madrasa na makitang ginawa niya. How dare you to hurt my daughter? Inirapan lang ito ni Calista at hinawakan ng kamay ng ama na hindi makahuma sa ginawa niya saka pinilit na inalis ang pagkakahawak nito. I'm sorry pa, pero may trabaho ko nakita at kaya wala ako kagabi. Ay dahil naghanap ako ng apartment na matitirang malapit sa trabaho ko. Sige po, mag-e-empake pa ako. Walang nagawa ang kanyang ama kung hindi bitawan siya. Gaano man ka-rebelde si Calista sa pamamahay na ito'y ramdam pa rin niyang mahal na mahal siya ng kanyang ama, kaya malaki ang respeto niya dito. Pero ang inang sampit sa pamilya nila, hindi niya kayang respetuhin at hindi siya pwedeng magpaapi dito. Makalipas ang 1 oras ay nasa taxi na si Calista papunta sa bahay ni Vincent. Wala pa siyang tanghalian kaya nagugutom na siya. Nagpa siyang bumaba sa isang fast food chain
Malapit na sa mansyon ng mga Alcaraz at kumain. Pagkatapos, saka lang niya hinila ang luggage patungo sa mansyon. Hindi niya alam kung sinaswerte siya o ano pero na makapasok siya sa loob ay wala ng malditang kapatid ni Vincent pati na rin ang alipores nito kaya dumiretso siya sa kwarto. Kinahapunan pagkatapos niya makapagpahinga, bumaba siya upang pumunta sa kusina at kukuha sana ng maiinom. Pero pagkapasok niya sa kusina isang matandang babae na may eleganteng kasuotan at may striktang mukha ang sumalubong sa kanya. Abala ito sa pagkain at hindi kaagad nag-angat ng mukha kasama nito malditang kapatid ni Vincent. Siya! Duro nito sa kanya. Lola, siya ang bagong asawa ni kuya na nambubuli sa akin. Napatda si Calista sa narinig at nang umangat ang mukha ng matanda ay nagsalubong ang tingin nila.